Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Virgen de la Rosa de Makati, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Welcome to our third night of our Lenten recollection. Counting recap lang, last Monday, ang thesis ni Bishop Milo ay Romans 12:12. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. Sabi niya, mayroong tatlong hope. Hope in Christ, hoping together, joyful hope. At ang kanyang pabaon ay smile. Because smile is the beginning of love. Ano pa? So, learn to smile. Ano? Smile. Anong palagi ko sinasabi? Sabi ng Santo Papa, kung meron kang nahihirapang pakisamahan, ngitian mo. Ano pa? Smile. Nahihirapan ka sa iyong asawa, smile. Ano pa? Smile, ha? At yung mga maraming umingiti, magnilay kayo. Ano po? Baka kayo ang nagdudulot ng hirap sa ibang tao. Ano po? Yesterday, Father Anton, his thesis is Learn how hope is your anchor. Learn how hope is your anchor. Ano sabi niya? Kabilin-bilin na niya, learn, unlearn, and relearn. You must learn, unlearn, and relearn. May tatlong hope kay Father Anton. Wishful hope, sana all. Expectant hope, and certain hope. Sa Tagalog ay tiyak yun. Tiyak yun. Ano po? From Mark 11:24, therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you will receive it, and it shall be yours. Expectant hope. Tonight, we will talk about Romans 5:4. And it says, patience produces character, and character produces hope. Patience produces character, and character produces hope. Ano ang karakter ni Jesus? 2 Corinthians 4 verse 8 to 11. We are afflicted in every way, but not constrained, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our body. For we who live are constantly being given up to death for the sake of Jesus, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. Patience produces character. Character produces hope. My dear friends, let us define patience or perseverance. Perseverance is a key trait for achieving goals, and numerous quotes highlights its important. Ano po? Slides. Ano yung mga nagsasabi tungkol sa perseverance? Next, Lao Tzu said,
The journey of 1,000 miles begin with one step. Hindi kayo makakarating sa inyong pupuntahan kung hindi kayo gagawa ng isang hakbang. Everything begins with one steps. Ano po? Gusto mo mag-diet? Kailangan magsimula ka. Ano po? Gusto mo mag-exercise? Kailangan magsimula. Kung wala kayong masisimulan, wala kayong mararating. Ano po? Ang landas tungo sa langit ay nagsisimula din sa unang hakbang. George Patton said, "Success is how high you bounce when you hit bottom." Ha? Sino ang mga talo sa boxing? Yung hindi bumangon. Pag hindi ka na bumangon, talo ka na. Di po ba, ano? Ha? Ang tagumpay ay sabi nga, nagdidepende kung gaano ka kataas tumalbog pagkatapos mong sumayad sa lupa. Next, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Martin Luther said, "If you can fly, fly. But if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl." But never stop moving. Ano po? If you can fly, fly. If you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. But just don't stop moving. Ano po? Mark Twain said, "The secret of getting ahead is getting started." You want to get ahead? Magsimula ka. Hindi po ba, ano? Kahit kailan, hindi nananalo yung hindi nagsisimula. Hindi po ba, ano? Of course, hindi rin nananalo yung hindi nagpatuloy. Hindi po ba, ano? Ang pinakamahirap sa diet, yung ipagpatuloy mo. Minsan, nakapila ako sa Mercury. May bibili na akong gamot. At yung babae sa harapan ko, sabi niya, "Meron po kayo ng powder na pampadiet?" Ano po? So, sabi, interesado ako. Sabi ko, "Ba, meron palang ganyan?" Ano po? At binigay sa kanya. Paano po ito iinumin? Sabi, ihahalo po nyo sa tubig, lalapot po yung tubig, ano po, saka po nyo iinumin, at saka sasabayan nyo ng exercise. Sabi ba naman ng babae, "Ha? May exercise pa?" Ayun ang problema natin, di ba ba, anak? Marami sa atin gusto pumasa, ayaw mag-aral. Di ba ba? Gusto magkatrabaho, ayaw mag-apply. Ano pa? Ma, nanaginip ako. Ano ba naginip mo, anak? Sumasahod daw ako. Sabi nung nanay, "Anak, matulog ka uli. Para mabilang mo kung magkano sinahod mo." Ano pa? Mahilig tayo sa panaginip. Ano pa? Ano yung mga bagay na hindi natin sinisimulan? A little more persistence, a little more effort, and what seems hopeless failure may turn to glorious success. Mga minamahal na mga kapatid, anong sakit natin mga Pilipino? Hello? Ang hirap na sagot kasi ang dami pala natin sakit, no? Ha? Yung puro simula,
hindi nakakatapos. Marami sa ating ganun, puro simula, hindi nakakatapos. I have given up smoking many times. Sabing ganun, di po ba, no? Every day I give up smoking in the morning. But in the evening, I smoke. So that in the morning again, I will give up. Di ba? A little more persistence, a little more effort, and what seems hopeless failure may turn to glorious success. Napoleon Bonaparte have said this, winners never quit and quitters never win. You want to persevere? Hang on. Because what you persevere builds your character. Ano yung mga bagay na ayaw niyong gawin sa gitna ng inyong mga pangarap? Gusto niyong pumunta sa langit, di po ba, no? Kaya nga kayo nandito. Di po ba? The bottom line of everything is, we want to go to heaven. Not holiness. We want to go to heaven. Maliwanag po ba yon? O hindi yun ang gusto ninyo? Hello? The bottom line is to go to heaven. Not just being holy. Hari nawa, magkita-kita tayo sa langit. Di po ba, anak? Hindi niyo ako masagot kasi takot kayo. Di ba? Bakit kayo natatakot? Sapagkat sabi ni Teresa ng Avila, the only way to go to heaven is to die. Ayaw mamatay, pero gustong pumunta sa langit. Di po ba, no? Kaya pag tinanong natin, sino gustong pumunta sa langit? Lahat tumataas ang kamay. Sino po gustong pumunta sa langit ngayon? Wala na. As if heaven can wait. Heaven will never wait. And so as hell. Take note. Take note. By perseverance, the snail reached the ark. Ito ang pinakapaborito ko. By perseverance, the snail reached the ark. Sino ba ang pinakamakupad na hayop na dinala ni Noah? Di po ba, ano? Di po ba, ano? Yung suso. Ha? Di ba? Grabe ang pasensya ni Noah, no? Bilis, bilis. Di ba? At sasabihin niya yung malalaking hayop, huwag yung tapakan yan, huwag yung tapakan. Ano? Bilis. Di ba? But they persevere and they reach the ark. Ano ibig ko sabihin? Perseverance is being developed out of discipline. Out of discipline. Discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Pag sinasabi kasing discipline, pinapalo, pinapagalitan, hindi. Disiplina yung gumigising ka sa umaga. Disiplina yung inaayos mo yung kama bago ka umalis. Disiplina na nagiging habit yung ikaw ay maliligo sa umaga. Di po ba? Nakaugalian. Sabi nga, naging kaugalian dahil yun ay produkto ng disiplina. May mga bagay tayo hindi ginagawa na ginagawa ng iba dahil naging disiplina nila. Disiplina nila ang alin? Ang mag-aral, ang magbasa. Ang iba sa atin, ang disiplina ay pagkagising, ang unang tinitingnan, cellphone. Cellphone. As if mayroong lalabas na number dyan, ikaw ang nanalo. Di po ba,
it has become a discipline. When I talk about discipline, it is not always good. Because discipline creates a way of life. Hello? Listen to that. Discipline creates a way of life. Pag ikaw ay palaging late, discipline mo yun. Naintindihan po niya? Nakasanayan mo na. Pag minsan ng problema, ang kasalanan ay produkto ng sariling disiplina. Hindi yun kawalan ng disiplina. Yun ang dinisiplina mo. Di po ba, Father, bless me, for I have sinned. Ano po ang kasalanan ninyo? Ako po'y sinungaling. Di ba? Ano sagot ko dyan? Sandali lang po. Magsasabi ba kayo ng totoo? Di ba ba? Ha? Opo, Father. Kasi magkaiba yung sinungaling sa nakapag-sinungaling. Pag sinungaling, pagkatao yun. Pagkatao. Yung ikaw ay nakapagsinungaling, yun ang iyong pagkakamali. So, magkaiba po yung nambabae sa babaero. Naintindihan po niya? Hello? Anong iniisip niyong kasalanan? Di ba, Yung nagsusugal sa sugarol. Di po ba, Iba yung nag-iinom sa lasenggo. We need to quantify and qualify, and we have to be aware of what is human and what is sin. Kaya nga, hate the sin, but you continue to love the sinner. Mga minamahal mga kapatid, gusto nyo makarating sa langit. Ano ang disiplinang hinihingi sa inyo ng Diyos? Hello? Gusto nyo makarating sa langit? Ano ang disiplinang hinihingi sa inyo ng Diyos? Pag wala kayong maisip, wala kayong mararating. Sorry. Because whether you like it or not, the road to heaven is narrow and the door to heaven is small. Anong disiplinang hinihingi ng Diyos? Sa palagay po ninyo, anong hinihingi ng Diyos? Sa tinagal-tagal ng panahon, ano po? Mahirap yung palagi na lang sinasabi sa inyo kung ano ang disiplina. Hindi. Kayo ang sumagot, matanda na kayo. Hindi po ba, Ano sabi ko pag nagpapakumpisal ako ng mga bata? Pag bata, yung lang 6 ang una kong tinatandaan. Yung 6 na kasalanan lang. Bakit? Kung yan ay 40, yung 34, nagkopyahan na yun. Ano pa? Yun lang ang tatandaan ko. Pare-parehas na yun. Makatulog man ako, sasabihin ng Father, tapos na po ako. Iuulitin ko sa kanya ang kasalanan niya. Sabi niya, ang galing ni Father. Natutulog, dinig ang kasalanan ko. Di niya alam, minimorya ko na. Di pa ba, At pag kulang, sasabihin ko, kulang. Ano pa? Ano pa, Father? Kulang. Ito, hindi mo sinabi. Sabi niya, ba't alam ni Father? Natural, alam ko. Tinuruan kayo ng katikista kung anong kasalanan ninyo. Di ba ba, Sasabihin na kasi ng katikista, ito mga kasalanan mo. Ay! Gusto natin, pati kasalanan natin, idinidikta sa atin. Kayo ang mag-isip. Ano ang hinihingi sa inyo ng Diyos? You want a better life? Wag muna kamatayan, wag muna. Wag muna langit. Better life lang muna. Anong hinihingi sa inyo ng Diyos? Hello? Ha? Pambihira, walang hinihingi sa inyo ng Diyos. You want to be healthy? O anong hinihingi sa inyo ng Diyos para ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman? Ano? Ha?
Huwag kumain ng, alam nyo lahat. Ano yung mga bawal? Yun ang tanong. Akin yun, kinokopya nyo eh. Akin yun eh. Di ba? Yun ang sabi sa akin ng doktor, basta masarap, bawal. Huwag nyo kokopyahin yun. Baka may stroke kayo. Di ba? Pero anong hinihingi sa'yo ng Diyos? Anong hinihingi sa'yo ng Diyos? Di ba? You don't think about it. The only way to live a life of discipline is to accept our struggle. Mga minamahal na mga kapatid, discipline is developed through time. Hindi yung hindi ka lang kumain ngayon, bukas magtitimbang ka at sasabihin mo, hindi bumaba. Mahirap yung, ngayon ka lang nag-gym. Pawis na pawis ka, sakit ng katawan mo. Tapos maghuhubad ka sa harapan ng salamin at gaganong-ganong ka. Hindi yan lalaki agad. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, it takes time. So if you do not know what is being asked from you, what will you become? What will you become? Anong palagi ko sinasabi? If you want to walk fast, you can walk alone. If you want to walk further, you have to walk together. But if you want to reach your destiny, you must walk with the right people. You must walk with the right people. Binibiro ko yung mga madre. If you want to be a Carmelite, walk with the Carmelite. You can never be a Carmelite walking with the St. Paul sisters. Di po ba? May holy face dito. Ayan o. If you want to be part of holy face, walk with them. Naintindihan po ninyo? Kaya nga may mga school na pag nagsulat, iisa ang handwriting. Alam niyo na kung na school yan. Di ba? Pag may sumulat sa akin, graduate ito ng ano. Alam mo na. Even in their handwriting, they develop discipline. Discipline is something we embrace. That's why don't entertain the thought that you will go to heaven by not embracing discipline. So, yun po ang unang tanong sa gabing ito. Ano ang hiningi sa iyo ng Diyos upang magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay? Pagkamisan, di ba? Not only to learn, but to unlearn. Sabi ni Father Anton, to unlearn. Discipline sometimes unlearning bad habits. Kung ikaw ay nagchichismis 7 times a week, unlearn. Magsimula ka sa once a week lang, di ba? So, 6 na araw ka magchichismis, di ba? Huwag mong bibiglain. Baka takihin ka. Di ba? Ang halimbawa ng mga nguso ng chismoso, sabi ni Father Ben, tingnan mo ang puwet ng manok. Nakakita na ba kayo ng puwet ng manok? Yung buhay pa. Di ba? Ano pa? Yun ang nguso ng mga chismoso. Ha? Kaya pag hindi mo yan pinagsalita, parang puwet yan ng manok. Ano po? Kikibot-kibot. Ha? So, huwag niyong bibiglain. Ha? Everything needs a certain time for withdrawal. Ha? Kung ikaw ay naninigarilyo, hindi mo pwedeng itigil agad-agad. Dahan-dahan. Dati, isang pakete. Bawasan mo, di ba? Hindi agad-agad. Kung dati kang nagiinom, 1 galon, di ba? Bawasan mo, di po ba? Ay, meron talagang mga ganun eh. Grabe mag-inom. Hindi nagtitira ng panlakad pa uwi. Di po ba?
Ano po yun? The first question is, what is God asking you to learn? If you cannot answer the question, maybe the question is, what is God asking you to unlearn? Hello? Parang wala, no? Parang wala tayong kinabukasan dito. Ha? Di ba? Ano po yung mga bagay na yon? At sabi nga ni Father Anton, what are the things you have learned that you need to relearn? Ano sabi ng isang aklat? All I learned in graduate school has been taught in where? Ilan? Saan? In preschool. In preschool. In kindergarten. Can you imagine? Ang tinuturo sa graduate school, natutunan mo na sa kindergarten. Ngayon, nagbabayad ka, magkanong MA ngayon? Di pa ba? Minimum of 700,000. Sana kung nag-aral ka ng maayos ng kindergarten, di ba? Ha? What are the things you have learned that you have forgotten that you need to relearn? All of us were taught how to pray when we were small. Hindi po ba? All of us were taught not to lie when we were small. All of us were taught to be honest when we were small. All of us were taught that we study. Anong hindi natin natutunan? Natutunan natin lahat yun. Nung maliliit pa tayo, bakit nakalimutan natin? Yun ang tanong. Bakit kinalimutan mo? My dear friends, my brothers and sisters, knowledge will give you power, but character, respect, and your actions define your character. Knowledge will give you power, but character and respect and your actions define your character. Sino ka? Hindi yung kung ano ang iyong alam, pero kung paano ka nag-uugali. Mabuting tao yan. Bakit? Tingnan mo, dinadampot niya yung basura. Magugulat kayo. Sa ibang bansa, walang basurahan. Hello? Sa ibang bansa, walang basurahan. Bakit? Lahat nilalagay nila sa bulsa nila. Sa Pilipinas, iba. Bawal magtapon dito. Nandun ang lahat ng basura. Di po ba, no? Kakaiba tayo. Kakaiba tayo. Bawal umihi dito. Yan ang pinakamapalot na lugar. Di ba ba? At kahit sa loob ng simbahan, kahit sa loob ng simbahan, pagkatapos ng misa, yung ating servants, iikot yan. Ang daming papel, ang daming balat, ang daming bote. Ano? Nagmerienda kayo habang nagsisimba? Di ba? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Mga minamahal na ano ang nakalimutan mo? Alam mo, knowledge, alam mo. Pero bigo ka sa iyong pagkatao. Di po ba, no? Bakit? Hindi ka nabuhay sa disiplina. Yung mga taong nagbibigay kahit wala sila, ay produkto yun ng disiplina. Yung mga taong, may napapansin ba kayo? May mga tao na bigla na lang nagsa-sign of the cross. Ano po? Produkto yun ng disiplina. Nagbibiroan kami dati. Magkakabarkadang ganyan.
nanood kami ng sine, ano po? Sabi ba na, let us all rise as we sing the Philippine National Anthem. Sabi ba naman nung kasama ko, bayang magi. Baba mo yan, baba mo yan. Akala niya, ama namin, di ba ba? Di ba ang hirap nung gano'n, no? Nang mamatay ng dahil sa'yo. Tumigil ka, di ba, no? Di ba? Oh, ang natandaan lang niya, ano, blessing before meals. Oh, pagdasal natin si Father Dave kasi siya ay na-stroke. Oh, tayo mga anak, magkapit kamay. At sabay-sabay nating sabihin, bless us, O Lord, in these thy gifts, which are about to receive from thy bound. Gumaling naman ako. Pero, sabi ng mga anak, nako, Father, ang hirap, nanginginig ang kamay ko. Hindi namin maintindihan kung bakit yun ang dinasal ni nanay. Ano po? Ay nakasanayan eh, hindi po ba? Ano? Nakasanayan eh. It's a product of habit. So kung ano man ang masama, produkto yan ng habit. So it's good to ask ourselves. It's good to ask ourselves, what are the things I have learned that I have forgotten, that I need to relearn? What are the bad things I learned that I need to unlearn? Sabi nga ni Father Anton. And what are the things I need to practice to develop a character? Your thoughts will become your words will become your actions will become your habit will become your character will become your destiny. Ang iyong iniisip ay magiging bukang bibig, ang iyong bukang bibig ay magiging pagkilos. Ang iyong pagkilos ay magiging pag-uugali. Ang iyong pag-uugali ay magiging pagkatao. At ang iyong pagkatao ay magiging iyong bukas. Sa pagkatao. In character. Kaya nga, ano sabi? Be more concerned with your character than your reputation. Be more concerned with your character rather than your reputation. Why? We will never go to heaven having a good reputation. We can only go to heaven with a good character. Because people might perceive you as someone who is good, but God knows what is in your heart. We can always pretend. And we can always hire people to make us look good. Diba? Mura na lang ang vlogger ngayon. Mura na lang. Kung may pera ka, kumuha ka ng vlogger at gaganda ang image mo. Di ba ba, no? Madali na lang yun. Sabi nga nung isa, sa probinsya, namatay yung kanyang kapatid. At yung kanyang kapatid, kilala naman ng buong bayan na makasalanan. Pero, pinuntahan ng kapatid na buhay yung pare at sabi niya, gusto ko na sa lamay na aking kapatid ay sasabihin mo sa iyong homilia, Father, na siya ay santo. Kung hindi, ititigil ko lahat ng abuloy at ipababaril kita. Ay, ang hirap nun, no? Nagmimisa ka na, magsisinungaling ka pa. Pero, magaling si Father, magaling. Habang nag-homily, alam mo, sabi niya, alam niyo ba? At alam naman natin, ang yumaong ito, magnanakaw ito. Ay, di lahat. Sabi ang tapang ni Father, babaero ito, nagdadrugs ito, hindi ito nagsisimba. Sinabi lahat, yung kasalanan. Naku, tumayo na yung kapatid. At sabi niya, pero kumpara sa kapatid niya, santo siya. Oh. Diba?
Marunong si Father, no? Diba? Napakadaling sabihin na ikaw ay mabuting tao. Ang tanong ay, mabuti ka ba talaga? Napakadaling sabihin na ikaw ay mabuting tao. Ang tanong ay, mabuti ka ba talaga? Di ba? Ilang beses ko na kinukwento ito. Nag-homily si Father. Ha? At pagkatapos ng misa, anong ginagawa natin sa patay? Ha? Pinupuri natin yung patay, no? Kung kailan patay na, saka mo pupurihin. Oo, di pinupuri nila yung patay. Tumayo ang asawa, pinuntahan ng kabaong, sinilip ang patay. Sabi ng anak, Ma, namimiss mo ba si Papa? Hindi. Bakit yung tinitingnan? Ang ganda na sinasabi nila eh. Sinisigurado ko lang, tatay mo namatay. Di po ba? Who will be your witness? Think about this. Seriously, I'm serious about this. Who do you think your witness when you stand before the judgment of God? Do not forget this. The first witness is your family. What your family will say about you is what really who you are. Kaya yung mga mababait sa labas, hindi mababait sa loob ng pamilya, sinungaling yun. Aray! Di ba? Yung mga, galante sa labas, kuripot sa pamilya, sinungaling yun. Ang nagsasabi ng iyong pagkatao ay ang iyong relasyon sa iyong pamilya. Ano ang iyong pagkatao? The best index to a person's character is how he treats people who cannot do him any good. Hello? Marami sa atin mabuti lang sa mga taong may pakinabang. Pero pag walang pakinabang, hindi mabuti. Anong palagi ko sinasabi dyan? May mga kumakain. Puro na makainan sa Greenbelt, di po ba, no? Kumakasigaw sa waiter. Makasigaw sa waiter. Parang pakain yung waiter, no? Wag na wag mong gagawin yan. Pwedeng duraan ng waiter yung in-order mo. Di ba? Pero ganun ba tayo magtrato? Ang iyong pagkatao ay nasusukat kung paano mo ginagalang ang CEO at paano mo ginagalang ang janitor. Yan ang tunay na pagkatao. My dear friends, my brothers and sisters, marami sa atin user-friendly. User-friendly. Mabait lang kapag mayroong pakinabang ang ibang tao. Pero pag wala ng pakinabang, pag nagtanong, nag-text, ang sagot mo, who you? Third, excellence is not a skill, it is an attitude. Excellence is not a skill, it is an attitude. Pwede niya? What is attitude? Attitude is the librarian of the past, the speaker of the present, the prophet of your future. Your attitude is the librarian of the past, the speaker of the present, the prophet of your future. Whether you like it or not, you cannot hide your past in the way you express your attitude. It will tell other people who you are by your attitude. And your attitude will tell other people what you will become in the future. Weakness of attitude becomes weakness of character. Ano man ang kahinaan mo sa iyong attitude. Ba? Pangatlong palit na ito. Hello. Baka kasunod nito ako na ang palitan. May naggigisa eh.
Ano pa? Weakness of attitude becomes weakness of character. That's why we have to work on our attitude. If you want a good character, have the right attitude. Ano po? And lastly, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ang ganda niya, no? Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Saan ka makakarating? Yan ay hindi tungkol sa iyong laman ng utak, kundi tungkol sa iyong pagkatao. Di ba ba, no? Pag may nakausap kayo, sasabihin mo, ay, maganda ang kinabukasan nito. Di po ba? Pag magandang ugali, sasabihin niya, ay, may magandang kinabukasan nito. Pag pangit ang ugali, wala itong kinabukasan. Di po ba, no? Kahit maganda, kahit mayaman, kahit matalino, pag pangit ang ugali, walang kinabukasan. Ano? Di ba? Ngayon, ano sabi natin? Perseverance develops character, character develops hope. Na-define na natin ang perseverance, na-define na natin ang character. Ano yung hope? What is hope? Hope is important. It can make the present moment more bearable. If you have hope that tomorrow will be better, you can get through the difficult moments of today. Pag may pag-asa, kahit gaano kalaki ang pagsubok, kaya mo. Di po ba, no? Kaya mo yan. Di ba? Alam niyo, malaking bagay yon. Ilan sa inyo nagsasabing, kaya mo yan. Hindi na tayo nakakarinig halos niyan. Di po ba, no? We are not encouraging anymore. Ilan sa mga magulang nagsasabing, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Pag may pinagdadaanan, kaya mo yan. Hindi yung nahihirapan lang sa assignment, yung nanay ang gagawa ng homework. Di ba? Kaya walang natututunan eh. Akin ako na lang gagawa. Di ba? Tapos, pagdating ng finals, ang baba ng grade, sasabihin niya, ba't ang baba ng grade mo? Ano sagot ng anak? Malay ko, kayo sumasagot eh. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, if there is hope, things will be bearable. Learn again to say, kaya mo yan. Learn again to say to yourself, kaya ko ito. Di ba, no? Kaya ko ito. Habang naghihingalo ka, kaya ko ito. Di ba? Pag dumadalaw ka nga sa hospital, naghihingalo na eh. Pagpasok mo, kumusta po kayo? Ano sabi ng pasyente? Okay lang ako, Father. Hindi ka okay, naghihingalo ka eh. Di ba? Kaya mo yan. Di ba? Hindi yung konting hirap lang, resign. Konting hirap lang, divorce. Konting hirap lang, suicide. Ano ba yan? Konting hirap lang. Ang ating mga mall ngayon, pag mayroong 4th and 5th floor, nilalagyan na ng salamin yung corridor. Di po ba, ano? Para hindi tumalon. Oh. Sa Mega Mall no, nagmimisa ako, talagang nilagyan. Kasi tumatalon eh. Ha? Tumatalon. Sinabihan ko yung mga nagsisimba. Sabi ko, kayo, pag inakyat nyo pa yan, talaga may diferensya kayo. Pero pag sa 3rd floor kayo tumalon, ako na magsasabi, hindi kayo mamamatay. Mapipilay lang kayo. Malulungkot lang kayo. Ano po? Taasan ninyo para patay agad. Ano po? Di ba? Si Father Sambote, ang yumaong Kamilyan, ano po? Nung kami nasa hospital, siya ang chaplain, kami yung nag-aaral, mayroong dumating, ano po? Naglason. Kaya lang, kulang siguro na buhay. Ano po? Kulang. Oo, sabi ni Father Sambote, stupid. Ano po? Next time, if you want to commit suicide, ask for me. Ha? I will teach you how. Ano? Di ba? You are simply making your life miserable.
Don't make a permanent solution to a temporary problem. All of our problems are temporary. So don't make a permanent solution. Naintindihan po ninyo? Hindi yung nagka-gout ka lang. Parang iniwan ka na ng Diyos. Di po ba? No? Father, pinabayaan ako ni Lord. Pero nung kumakain ka ng bawal, sarap na sarap ka. Di ba? Pudor, sabi niya, to live without hope is to cease to live. Bakit nag-suicide? Nawala ng pag-asa. Nakuha po niya? Nawala ng pag-asa. Iniwan lang ng boyfriend, nagbikti, gaga. Di ba ba? Ha? Hindi ka ba nagpapasalamat? Baka ginusto ng Diyos na iwanan ka talaga? Di ba? Nung na-stroke ako, di paralyzed. Tapos, on the second day, nagalaw ko ang aking mga kamay at paa na hindi nila naintindihan kung anong ginawa nila sa akin at ako'y gumalaw. Yung doktor na nagsabi na hindi na ako mabubuhay, biglang nagsimba. Sabi ng kaibigan ko, nagsimba. Bakit? Hindi siya makapaniwala si milagro nangyari sa iyo. Ano sagot ko? Kailangan ako may stroke bago siya magbagong buhay? Sana siya na lang, di po ba? Pero anong tinuro ng Diyos? Sometimes our own pains, our own struggles is a phase of hope for others. Yung ating mga pinagdadaan ng problema, hindi nyo alam. Baka yan ang magdulot ng pag-asa sa ibang tao. Di po ba? Ang batang humihingi sa ama ng pambili ng sapatos, iyak ng iyak. Tumigil lamang ng alin na makakita siya ng bata na walang paa. Di ba? The very things you have been complaining, my dear brothers and sisters, may be the very prayer or the very things other people are praying for. Huwag niyong kakalimutan yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Nananawagan ako sa mga dalaga. Dalaga. Na hanggang ngayon nangangarap mag-asawa. Ano po? Nananawagan ako. Kung hindi kayo makakuha ng manliligaw, magpasalamat kayo. Bakit? Yan ang panalangin ng maraming may asawa na sana sila walang asawa. Huwag mong ipagdadasal ang mga bagay na hindi kabubuti sa iyo ng Diyos. Di ba? Kaya nga pag ako'y nagpray-pray over, anong dinadasal ko? Panginoon, ipagkaloob mo kung anong ikabubuti at ikababanal ng iyong anak. Hindi kung ano ang kanyang hinihingi. Kasi baka hindi yun ang ikabubuti mo. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ano? Nangarap ako na makarating sa Saudi. Kaya nga ako mechanical engineer. Wala akong panalangin, kundi sana matanggap ako sa Aramco. Puro Aramco noon, Aramco. Ano po? Tanong niyo mga tatay niyo, Aramco. Aramco yun. Di ba? Hindi ako nakarating bilang mechanical engineer. Tinawag ako sa pagkapari. Di ba ba, no? Ngayon, nakailang balik na ako sa Middle East, sa Abu Dhabi, na hindi mechanical engineer. Nakukunin niyo? Gusto mo lang pala makarating doon. Pari ka. Ang init pala, Lord, ang init. Di ba ba? Di ba? Misyong Pilipino, ang temperature 45. 45? Tinitingnan ko sa Waze, malapit lang yung mall. Less than 500 meters. Nagugutom ako. Kaya ko ito. Pagbukas ko ng pinto, parang horno. Ay, sabi ko, baka matumba ako sa daan, di ba ba, no?
malagay ka sa dyaryo, pare, natumba sa daan. Ang pangit na balita, di po ba? Ano? Hindi na. Nagtiyaga ako sa pagkain ng Bombay. Di po ba? Ano? Oo. Puro Bombay. No? Yung tinitiran mo, ang pari, Bombay. Ang cook, Bombay. Di pa ba? Ano? So, anong kakainin mo? Bombay. Di pa ba? Ano? Oo. Sabi niya, Father, what do you like for breakfast? Do you like omelette? Yes, please. Kumakain akong ganyan. Nagluha ako. Bakit? Yung omelette pala nila may sili. Di ba? Ano ba naman ito? Lahat na lang manghang. Di po ba? Oh, hindi lang yung curry. Ano po? Umaga, tanghalian, gabi. Ang hirap. Ang hirap kumain. Bakit? Pag sila'y nagkakamay, hindi sila marunong. Ha? Halo-halong ganyan. Oh, tinitignan mo. Ha? Tapos, ha? Diba? Tapos, ha? Diba? Ganun sila. Oh, ganun talaga. Mission eh. Di ba ba? Ano? Mission. Mission. Pagdating na yung 3 araw, pag utot mo, may Bombay ka na rin. Ano? Di ba? Ay gusto mo mag-mission eh. Di ba ba? Ano? Nasira ba ang loob ko? Hindi. Bakit? We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. May mga bagay talagang, sabi ko nga, temporary, dyan lang, maiksi lang, di po ba, ano? Ha? Magkaroon ka ng malayong pananaw. Hope is a waking dream. Hindi yan panaginip. Isang pangarap. Take note, hope is a waking dream. Hindi yan panaginip, isang pangarap. Robert Frost said, I always entertain great hopes. And I think, my dear brothers and sisters, this is very important. Ano sabi ko kanina? Learn to tell yourself, kaya ko ito, kaya ko ito. Second, you must entertain great hopes. As I always say this, if you cannot imagine it, you will never become it. Hello? If you cannot imagine it, you will never become it. Kung hindi mo ma-imagine na ikaw ay yayaman, hindi ka yayaman. Totoo yan. Kung hindi mo ma-imagine na ikaw ay gagaling, hindi ka gagaling. Because sometimes how we think mold our body. Nakuha po niya? Kaya nga ano sinasabi ko, learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Do not forget that. Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Anak, anong gusto mo paglaki? Ano sabi ng bata sa squatter? Gusto ko maging doktor. Wow! Squatter ito ha. Nangangalakal kami sa gabi. Ano sabi ng nanay? Ha? Doktor? Wala nga tayo halos makain. Kaya mo magdoktor? Gusto ko sapukin yung nanay. Nangangarap na nga lang. Binabasag mo pa. Diba? Malay mo, gagawa ng paraan ng Diyos. Pero mas gusto ko yung sagot ng anak. Nung sinabing, kaya mo? Ano sabi ng anak? Kaya ko. Kayo, kaya nyo? Yan ang sagot. Di po ba, no? Kaya ko. Hope will never be silent. Kahit kailan, hindi mananahimik ang pag-asa. Palagi ang bumubulong. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Matatapos din yan. Never lose hope. There is always light after the darkness. Kahit gaano kasama ang panahon, iinit din yan. Di po ba, no? Hindi na uulan ng 40 days and 40 nights. Hindi na uulitin ng Diyos yun. Tandaan nyo yun.
Hanggat may nakikita kayong bahaghari, rainbow, hindi na uulan ng ganong katagal. Kung kahit anuman, nandito kayo ng talk ni Bishop Milo, yung baha sa ibang bansa, lungkot ang mga tao. Yung baha sa Pilipinas, nakapost. Di ba ba? Kaya nga nung nagmi-mission appeal sa ibang bansa, sabi, why Filipinos smiling during calamities? Ano sagot doon? When there's a camera, we smile. Di ba? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hope is not an emotion, it's a way of thinking or cognitive process. Laman yan ng isip, hindi yan nararamdaman. Yan ang laman ng isip mo. Di po ba? Your thoughts will become your words will become your actions will become your habit will become your character will become your destiny. Dito yan, dito. Ano po? Pag sumasakit ang tiyan, walang laman ang tiyan. Di po ba? Ano? Pag sumasakit ang ulo, at least may ulo ka. Di po ba? Ano? Rebecca Soinet, hope is an embrace of the unknown. Ay kaya ka nga mayroong pag-asa kasi hindi ka sigurado, di po ba, no? Kasi kung sigurado ka, para saan pa ang pag-asa? Di po ba, no? Ngayon, anong oras ako nagsimula? 7:15? Hanggang 8:15 lang tayo, Ano sinasabi ng Santo Papa sa kanyang encyclical o sa kanyang sinulat? Hope does not disappoint. 7 points. Number one. We are being reminded that hope is not about what, but who. Hope is never about what, but who. Kaya nga, sabi dito, let us return to Scripture, reminding ourselves of Emmanuel, God is with us. Bakit ka may pag-asa? Kasi meron kang isang Diyos na hindi ka iiwanan. Nakuha po ninyo? God is with us. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka pagtataksilan ng Diyos. Ano pa? So, hope is never about what? It's about who. Kasi bibiguin ka ng tao, bibiguin ka ng mundo, pero hindi ka bibiguin ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nawawala ng pag-asa, tumingin ka sa Diyos. Ang sabi ng Santo Papa, you can have hope by looking at the pierced side of Jesus. Honest story. When I had depression, when I was depressed, and depressed people don't listen to advice. Pag depressed ka, di ka nakikinig. Wala kang pinapaniwalaan. Kasi parang walang saysay yung mga pinapayo nila. I was depressed. But two things kept my sanity. And what is that? Pag hinahawakan ko yung doorknob, sinasabi ko, ang tanging alam ko lang, Panginoon, ay mahal mo ako, at alam mo rin na mahal kita. That's the only two words, statement. Ang tanging alam ko lang, sapagkat hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi ko naintindihan kung ano nangyayari, ayaw kong kumain, ayaw kong makipag-usap, ayaw kong magmisa, ayaw kong lumabas sa kwarto. Pero ang alam ko, Lord, kung ano man ang aking pinagdadaanan, mahal mo ako. At alam mo yan na mahal kita. Those words keep my sanity. And I felt God never abandoned me. Second,
Hope finds its supreme witness in the Mother of God. Kung sino ang halimbawa ng pag-asa? Number one, ang mahal na ina. Number one. Ano po? Malimutan ka man ng iyong ina, hindi kita makakalimutan. Pero meron tayong isang ina na naniniklod sa kanyang anak na tulungan tayo sa panahon na kung saan tayo ay nagdurusa. Ano sabi ni Father Anton? The only prayer you need to pray is, Our Father. Ano sabi ni Saint Ignatius of Loyola? You can never be wrong in praying the Lord's Prayer. Do not forget that. You can never be wrong in praying the Lord's Prayer. But you can never be wrong by asking Our Lady to pray for you. Take note. By asking Our Lady to pray for you. I'm not saying you pray to Our Lady, but asking Our Lady to pray for you. Mama Mary, ipagdasal mo naman ako. Ipanikluhod mo ako sa iyong anak. Pray for me. Di po ba? Our hope is the Emmanuel. The one who intercedes is our mother. Third, ito na. That we should prepare ourselves consciously for God's judgment. Ito po yung mga sinabi ng Santo Papa sa kanya sinulat. You must prepare yourself for God's judgment. Kailan yun, hindi ko alam. Huwag kayong magmadali. Ano po? Pero darating yun. Di po ba, ano? It will come. Kailan? Hindi ko alam. Sa anong pamamaraan? Hindi ko alam. Ha? Father, may symptoms ba nung kayo na-stroke? Ang sagot ay, wala. Wala. Maayos ako. Wala. Ako po ninyo, hindi mo alam. Ha? Matutumba ka na lamang. Kaya, dapat palaging handa. Di po ba, ano? Ano sabi ko dyan? Ang aking yumaong spiritual director, si Father Ben, bihis na bihis. Hindi sumama sa breakfast. Ang tanong ko, ba't kayo bihis? May lakad ba kayo? Wala. O ba't kayo nagbihis? Nahihirapan na ako huminga kagabi. O ano ngayon? Naghanda na ako. Nagbihis na ako. Para pag dinatnan nyo ako, disente. Oo nga naman, di ba, no? Mamayang gabi, magbihis kayo. Practice ba? Practice. Ay, nako. Titingnan ko kung sino ang gagawa niyan. Di pa ba, no? Mag-practice ka. Piliin mo na kung anong damit na gusto mo. Di pa ba, no? Kung ako'y mamamatay, ito ha? Di ba? Kasi nung namatay ang kapatid namin, pinagtalunan pa namin kung barong o Amerikana. Di pa ba, no? Mabuti yung buhay ka pa, ikaw namili. At least, pag tinitingnan mo ang sarili mo, ay, pangit ako dyan. Piliin mo yung maganda ka, di ba, no? Piliin mo na. I-try mo mamaya. Practice ba? Takutin mo ang asawa mo, di ba? Ano naman kalokohan yan? Practice, darling. Di ba? Ha? You do not know. And you will never know where and when is your judgment. But it will come. That's why the church encourages us to avail of the sacrament of reconciliation. The sacrament of penance assures us that God wipes away our sins. What I have forgiven, I have forgotten. Ano po? Bato-bato sa langit. Ang tamaan buti nga. Ano po? Ano yun? Ang dami sa ating nagsisimba, komunyon ng komunyon, pero hindi nangungumpisal. Hello? Ang dami sa ating nagsisimba. Ang dami sa ating nagsiserve. Komunyon ng komunyon, hindi nangungumpisal.
Di ba? Opo, may sumagot. Opo. Ang dami sa atin. Simba na simba. Komunyon ng komunyon. Hindi nangungumpisal. Higit kayo nagkakasala. Di ba? Avail of the sacrament of reconciliation. Oh? Bakit maraming nangungumpisal dito? Siyempre may nangungumpisal pa, oh. Ha? Ayaw nila mangumpisal sa parokya nila. Oo. Takot silang malaman ng Paris priest nila, hindi pa ba? No? Kaya yung mga taga rito, sa iba rin nangungumpisal. Ano pa? Oo. Alam ko yan. Ha? Oo. Nagpapakumpisal ako sa ibang parokya eh. Nagulat ako nung umpisal. Oh, nagsiserve ka sa Greenbelt ah. Ay, si Father! Yari ka. Di ba? The sacrament of penance assure us that God wipes away our sins. Death is painful separation from those dearest to us. Whether you like it or not, someday we will die. I always say this, life is only 70, 80 for those who are strong. Kaya ako, 63, nag-a-assume ako, 17 years pa. Naku po ninyo? 63. Ito mukha ng 63. Na po? Ito mukha ng 17 years. Yung iba sa inyo, yung mukha ninyo mas malapit na. Na po? Oo. Pero my brother last February passed away at the age of 65. At the age of 65, dinala ang sarili sa hospital, masakit lang ang tiyan. Hindi na nakauwi. Kaya hindi ko na nga inabot eh. Kaya nakita ko, nakabalot na ng plastic. Tinanong ko siya, ano naman nagmadali ka? Hindi ka man lang nagpaalam. Di ba? Walang nakakaalam. Ang tanging nagawa ko lang, sabi ko, magkikita na kayo ni Papa. Pagdasal nyo kami. Tapos sinalikan ko ang noo. Sabi ko lang sa kanya, see you again. Di ba, no? That is my hope that someday we will see each other again. That is our hope. See you again. At least alam niya. Hindi ko sinabing see you soon. Di po ba? Iba yun, di po ba? No? See you again. It will come. Yung mga hindi pa namamatayan, hindi nyo pa yan naiintindihan. Pero pag kayo namatayan na, maintindihan nyo na kung gaano kasakit ang pagpanaw ng isa sa inyong mahal sa buhay. Pag nawalan ka ng pera, alam mo, babalik yun. Nasunugan ka, babalik yun. Pero pag namatayan ka na, hindi na babalik yun. Hindi na babalik yun. Kaya habang buhay, ano sabi nila? Iparamdam mo ang iyong pagmamahal. Hindi kailangan ng bulaklak, mga anak. Hindi kailangan ng bulaklak ng yumaon yung magulang. Ang kailangan nila ang inyong halik, yapos, pagmamahal, nung sila'y nabubuhay. Kaya pag ako'y nakakakita ng lamay na ang daming bulaklak, ang aking tanong ay, minahal kaya sila nung sila'y nabubuhay? Di ba, Sa mga mag-asawa, di po ba? Nakakatanggap pa ba kayo ng bulaklak? Hello? Yung mga lalaki dyan, di po ba, Sabi nung isang misis, alam mo, Father, nung nanliligaw sa akin yan, tinitreat ako sa Max. O ngayon, tinitreat ka pa, hanggang Jollibee na lang kami. Ha? Dapat level up eh. Di po ba, Mahirap yung kung kailan kapatay sa kabibigyan ng bulaklak. Diba?
Minsan naman, surprise. Pero pag kayo nang may sinurprise, wag naman kayo suspetyoso. Yung iba kasi pag sinurprise, sasabihin kagad ni Mrs., ano naman ang kasalanan mo? Nilalambing ka lang eh. Di ba ba, ano? 7. Ay, 1, 2, 3. 6 pala. The death and resurrection of Jesus is the heart of our faith and the basis of our hope. Kung hindi muling nabuhay ang Diyos, walang pag-asa. Di po ba? Lahat tayo mabubulok. Ano man ang iyong last will and testament? Ano ka? Kahon or garapon? Di ba? Kung kahon, kabaong. Kung garapon, cremated. Di po ba? Ano? To, ano? Kahon, garapon. Di ba? Darating tayo doon. May plan. May plan. Oh, may kasamang kabaong, ganyan. Tapos sabi, Father, yung pong kasamang kabaong sa plan, maiksi. Matangkad yung kapatid ko eh. Ay, syempre, bibilin mo yung mas mahaba. Mahirap naman, nakaburo na yung kapatid mo, nakaganon pa. Di ba? Pangit, di ba ba? Ano? Gastusan ninyo. Ha? Mahirap yung tinitingnan mo. Ha? It will come. But life will not end in death. Life will simply change from death to eternal life. And lastly, hope is the virtue that gives an inward direction and purpose to our lives. And what is that? That I believe in everlasting life. Ha? Ang sinasabi ng Santo Papa ay hindi yung karanasan, hindi kung ano nangyayari, kundi sino ang ating pag-asa. Kaya nga po, kung ano man ang inyong problema, daanan nyo lang. Sabihin mo yan, kaya ko ito, kaya ko ito. Ano po? Ha? Kaya mo yan. Lilipas din yan. Opo ninyo. Nagpapasalamat ako sa mga taong nagdasal para sa akin. Sapagkat nung sinabi ng doktor, he will not make it, doktor na nagsabi dun eh. Di po ba, no? And yet, I believe, I survived because of people who prayed for me. Kung sino man yon, maraming salamat. At hari nawa, magdulot yan ng pag-asa. Hindi madali yung pinagdaanan, pero hari nawa, magdulot ng pag-asa. Ano po? Magkikita-kita ulit tayo. Kailan? Hindi ko alam. Pero sana nawa sa langit, no? Sa langit. See you again. Di ba? Father, para naman namamaalam ka na. Hindi, ikaw ang sinasabihan ko. Bakit ako namamaalam? Ako nagbibigay ng talk, ako mamamaalam. Hindi. Ikaw, di ba? That we will see each other again. Ako po niya, maiksi lang ang buhay. Huwag kayong masyadong nagpro-problema. Ha? Sabi nga nung isang bata, ano po? Ha? Hindi mapupo. Hindi 3 araw nang hindi nakakapupo. Ano po? So dinala ng lola sa hospital. O nilagyan ng suppository, ano po? Nilagyan. Umiyak yung bata. Sabi kagad ng bata, Mami, mamamatay na ba ako? Hindi ka lang maudo eh, mamamatay ka na agad. Ano ba naman yan? Kaya pag mayroong umiiyak dyan, ano po? Ano problema yan? Sabihin mo lang, kaya mo yan. Ano po ba? Kaya mo. Kung walang ibang magsabi, ikaw magsabi, kaya ko ito, kaya ko ito. Di ba? Ha? Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Smile. Learn to smile. Anong payo ng isang pari? Embrace your mistake. Di ba? Embrace your mistake. Kaya yung mga misis, panayapos husband nila, embrace. Bakit? You are my mistake. Ha? Maiksi lang ang buhay. Lahat ng tao ay may problema.
At lahat ng problema ay may solusyon. Kung wala solusyon ang iyong problema, hindi problema yan. Ang tawag dyan ay misteryo. Nakuha po ninyo? Kung walang solusyon ang iyong problema, hindi yan problema. Ang tawag dyan ay misteryo. Napakapalad mo, misteryoso ka, hindi po ba? Ano? Ha? My dear friends, my brothers and sisters, hopefully, ha? After this, you have a positive attitude about your life, about your problems, about your concerns, about your work. Name it. Name it. All of them are temporary. All of them are temporary. Amen? Let's spend few moments of silence. And I invite you, my dear friends, that you ask the Lord to bless you, to bless your family. Look not on your sins, but on the faith of the church. Ask the Lord to bless you. Ask for a miracle. Imagine the unimaginable for God to do the impossible. Let's spend few moments of silence. Ama naming mapagmahal, isang napakalaking biyaya na kami ay tinipon mo sa gabing ito. Sa gitna ng napakaraming gawain, sa gitna ng napakaraming alalahanin, tinawag mo kami, Panginoon, ginabayan mo kami. Wala kaming maitatago sa iyo. Batid mo ang aming kahinaan at kalakasan. Alam mo ang aming pagluha at pagtawa. Alam mo ang aming pangarap, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, idinudulog po namin sa iyo ang aming mga pagkatao. Nawa po, Panginoon, marating namin ang iyong pangarap para sa amin. Sa gitna ng napakaraming pagsubok, pagluha, pagkatakot, sa gitna ng aming mga kahinaan, Panginoon, naway magkaroon ng kaganapan ang iyong pagpapala sa aming buhay. Magkaroon ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Magkaroon ng kasayahan ng lahat ng lumuluha. Magkaroon ng kalakasan ng lahat na nanghihina. Panginoon, ikaw ang Diyos, ikaw ang aming pag-asa. Nawa po'y patuloy mong ingatan ang bawat isa sa anumang uri ng kapahamakan. Patuloy mo kaming pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At kung anuman ang karamdaman ng sino man na naririto, maging kanser, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, lunasan mo, Panginoon. Hugasan mo ang iyong anak. Alisin mo ang kanyang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kanyang pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung meron mang mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo, Panginoon. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Batid mo ang mga pagdulog ng bawat isa. Kayo na po magkaloob kung ano man makabubuti, makababanal para sa kanila. Itinataas ko ang hinaing ng mga nanay, dala ng kanilang mga pasaway na anak. Hipuin mo po ang kanilang mga anak, Panginoon. Idinudulog ko sa iyo ang hinaing ng mga mag-asawa, ang problema sa bawat isa. Naway magkaroon po ng kaayusan.
Idinudulog ko, Panginoon, ang hinaing ng lahat ng namamasukan sa kanilang mga trabaho. Panginoon, tulungan mo sila. Sa lahat ng nag-aaral, Panginoon, gabayan mo sila. Naway magkaroon ng maayos na impluensya ang mga batang ito. Panginoon, sa aming pag-uwi, samahan mo kami, gabayan mo kami. Nawa po ang aming mga anghel de la guardia ay samahan kami. Nawa po ang bawat isa, Panginoon, ay umuwi na ramdam ang iyong kapangyarihan. Hugasan mo ang aming mga puso. Nawa po ang mga nahihirapang magpatawad ay bigyan mo ng kalakasang makapagpatawad sa mga taong naging taksil sa kanila. Panginoon, kayo po ang nakababatid sa bawat pagdulog. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio ng Petrocina. Itong iyong mga anak kasama ang kanilang mga pamilya, ipagpalain mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May choir pa ba tayo? Can you sing, "Huwag kang mangamba"? Ba? Let this song accompany us as we go. By the way, may merong papansit. Kaya lang, kulang na naman. Ang dami nyo. May picture pa pala. May picture pa, Richard.